Mga kapatid, good morning sa ating lahat. Praise God. It's a brand new morning para pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord, for He is worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Let's open our Bibles in Psalms 116. Praise God. Psalms 116 verses 10 to 14. It says, I believe in you, so I said, I am deeply troubled, Lord. In my anxiety, I cried out to you. These people are all liars. What can I offer the Lord for all He has done for me? I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name for saving me. I will keep my promises to the Lord in the presence of all His people. So mga kapatid, when we are troubled, amen, there's nobody else na pwede nating lalapitan at, amen, tutugon, amen, sa abot ng kanyang makakaya, kundi ang ating Panginoon. Kung iisipin natin every morning ang kabutihan ng ating Panginoon, amen, sa ating buhay, masasabi natin, ano ang mababalik ko, Panginoon, amen, sa lahat ng kabutihan mo. So this morning, mga kapatid, season out of season, the Lord is faithful sa ating buhay. And so let us sing this song, praise the Lord, worship the Lord with me, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. We are not pleasers of men. Amen. We do not come sa church, amen, or sa presensya ng Panginoon to please others, but we come into the presence of the Lord to please Him. So it will always be His validation, mga kapatid, that matters. Amen. Praise the Lord. Let us worship the Lord. Hallelujah. 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 You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand. Lead me in your righteousness and I live to you, oh Jesus, and I wait on you. I sing to you, Lord. Hallelujah.
for your faithfulness to me. I've carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, sing hallelujah, 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 hallelujah. And I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Carried in everlasting arms, you'll never let me go. Through it all, through it all, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless your name, Panginoon. Hallelujah. Let us all pray, mga kapatid. Lord God, we magnify your presence, Jesus. We come into your presence, Lord. We humble ourselves. Hallelujah. Before thee, Panginoon. Cleanse our heart, our mind, our spirit, and everything that is within us, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, that we come into your presence, that we will be worthy, Lord. Hallelujah, hallelujah, to seek your presence, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I pray, God, hallelujah, for the double portion of your anointing be upon your people na gagamitin mo today, Panginoon. Hallelujah. Lord, bless each and every one of us, Panginoon, na nasa Zoom, Panginoon, at nasa live, Panginoon. Hallelujah. We will not limit, Lord God, the moving of your Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Feel free, Lord God, hallelujah, to touch every heart, to convict every heart, mind, and soul, Panginoon. Lord, I pray, God, hallelujah, hallelujah, to anoint, Panginoon, our speaker this morning, Panginoon, with your heavenly wisdom and understanding, Panginoon. That every word of his mouth, Lord God, will speak life to your people, Panginoon. I pray, God, hallelujah, hallelujah, that there will be revival, Lord God, hallelujah. In every gawain, Panginoon, hallelujah. I pray, Jesus, hallelujah. Hallelujah, for your goodness, Panginoon, sa buhay namin. We thank you, Lord, for your promises, Lord. We thank you for your mercy and your grace, your faithfulness. They are new every morning, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We thank you, God, for everything that you have done. Hallelujah. You deserve all the glory, all the praises belongs to you alone. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah, mga kapatid. This morning, as we share our thoughts, amen, our hearts, amen. And so what can we offer, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa lahat ng kabutihan niya sa ating buhay? Praise God, amen. Hindi naghahanap ang ating Panginoon, mga kapatid, ng sobra or higit pa sa ating makakaya. Amen. Sabi nga, we cannot give what we do not have. So alam natin, mga kapatid, na yung kaya lang natin mabigay, amen, praise the Lord, as much as possible, the best, amen, the best yung ibibigay natin sa ating Panginoon.
Praise God. Kung maalala natin mga kapatid, amen, ang isang babae na she's very remarkable sa ginawa niya. Amen. Na move ang Panginoong Hesukristo mga kapatid sa ginawa niya. Since sabi ni Jesus sa mga disipulo niya mga kapatid na kayo nga ng mga disipulo hindi nyo nagawa to sa akin. That the woman, amen, broke the alabaster jar mga kapatid, and the perfume cost, amen, isang buong taong sahod mga kapatid. And sabi ng Panginoon na the woman blessed his foot mga kapatid, niwash siya ang foot ang feet ng ating Panginoong Hesukristo. And so sabi ng Panginoon, amen, she will be remembered because of what she has done for the Lord. And the same is true mga kapatid. Ang tanong is, anong kaya nating ibalik sa ating Panginoon mga kapatid? Na masasabi natin, I really hope that in this ministry or in this act or in this way, masasabi natin hindi tayo makakalimutan ng ating Panginoon. Amen? Nakuha po ba natin? Amen. Magtawag tayo dito sa mga hindi pa naka-on cam. Amen. Sister Junila, are you available? Praise the Lord. Praise God. So, napakaganda ng tanong ni Ate Jean. Praise the Lord kung ano yung maibibigay. Yun ba, Ate Jean? Maibibigay, no? Praise the Lord natin sa ating Panginoon. There were times na hindi siguro material things. Pero kung may material things ka rin naman, pwede. Praise the Lord. Kasi I had tried na talagang kung anong huling pera sa wallet mo, praise the Lord, basta kasama yung pagmamahal mo, praise the Lord, may love ka sa pagbibigay, then you can do it. Even if coins lang man yan, as long as you give for God with love. And maliban sa financial, kasi hindi rin naman tayo, hindi lahat, no? Hindi lahat pinagpala financially. But then, you don't need to worry kung hindi ka pinagpala financially kasi hindi lang naman financial aspect yung pwede mong ibigay sa ating Panginoon. Praise the Lord, you can give your time to God. No? Yung oras mo sa ating Panginoon, best na yun. Kasi kapag kapipiliin mo na unahin ang ating Panginoon, matutuwa ang ating Panginoong Diyos, hallelujah, sa mga bagay na yan. At isa pa is yung hindi ka magiging, kung sa Bisaya, hindi ako talagang nagtatagalog kaya hindi ako masyadong Tagalog. Yung kung sa Bisaya, pwede ka maging badlungon. Hindi ko alam kung anong Bisaya ng badlungon. Hindi ka maging sakit sa ulo o problema sa iyong sa pastor mo o sa church kasi yan yung isang bagay na pwede mong maibigay sa ating Panginoon in which ang Diyos ay hallelujah matutuwa or kung sa ano pa hindi ka makakalimutan ng ating Panginoon sa ginagawa mo kasi hindi lahat ng bagay ang naaalala ng ating Panginoon is kung kung gaano ka naging pasaway sa paglilingkod, kundi kung sa kasi sa trabaho yung naaalala lang yung laging may incident report. Pero kung sa ating Panginoon, hindi yun ang maaalala ng ating Panginoon, kundi maaalala ng ating Panginoon lahat ng kabutihan na ginawa mo para sa Kanya. Yun lang, all the glory belongs to God. Amen. Tama mga kapatid, no? Na hindi man lahat mga kapatid ang na-bless financially.
Pero alam ng Panginoon, mga kapatid, yung laman ng ating puso, yung intentions natin. Minsan we just give out of obligation, amen. Dahil, sige mag-tithes ako kasi kailangan eh. But hindi nakita ng Panginoon na excited ka na magbigay ng tithes mo. Amen. Or nag-uumapaw yung kaligayahan mo sa pagbigay ng offering, mga kapatid. And one thing is for sure na the Lord knows our hearts, mga kapatid. He is all-knowing, mga kapatid. And so, kung tutuusin natin, mga kapatid, hindi na kailangan ng Panginoon ng pera or anything. He just want to itest yung ating obedience sa kanyang word, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, taste and see, amen, the goodness of the Lord, mga kapatid, sa ating buhay. And so, tama naman, mga kapatid, sabi ni Sister Junila, huwag tayong maging pasaway sa ating pastor or sa ating pamilya or sa ating komunidad, mga kapatid. Gayon din lang, mga kapatid, na parang nasa school lang, amen. The teacher will recognize those na mga pasaway talaga, mga kapatid, or mga repeater, and those who are very brilliant, mga kapatid. So, let's do our best na ma-recognize tayo ng Panginoon dahil sa ating obedience, sa ating faithfulness, and hindi sa pagpapasaway. Amen sa church. Praise God. Let's call on Brother Dan Dave. Amen. Available ka ba? Gising na ba po to? sa lahat. Ayun. Mga kapatid, pwede pong paano? Ano po yung kasi medyo sinasama. Hindi po makabangon. Sige. Go lang. Pwede pong Anong mabibigay mo sa ating Panginoon na masasabi mong matatandaan or ma-recognize ka ng ating Panginoon? Since may kanya-kanya na naman po tayong kalakasan, may kanya-kanyang talento na binigay ng Panginoon. Siguro po sa akin ay yung yung pagpapagamit bilang pagpapagamit po ng boses ko para sa ating Panginoon. Yun po. Bagamat dumarating minsan or madalas minsan kasi since nasa mundo pa tayo na attempted tayo na ma-influensya ng music ng itong mundo, itong mga worldly music. But then, syempre sa huli, ang magmamatter pa rin naman po ay yung paglilingkod natin sa Panginoon dahil yun naman yung dadalik natin sa huli. Praise God. Amen. Praise the Lord. Kay Brother Dan Dave ang kanyang boses. Kay Brother Roy naman. Amen. Praise God. Good morning, mga kapatid, sa ating lahat at mapagpalang maga. Sa ating mga kapatid sa Panginoon, mga kapatid, mga kapatid, yung maibibigay ko sa Panginoon upang matanda na ako ng Panginoon ay yung talent ko din, mga kapatid. Kasi ako, mga kapatid, ako drummers, mga kapatid, sa aming church, mga kapatid. Siyempre, gusto ko i-offer sa Panginoon na yung drummers ko ayaw kong masayang. Gusto ko sa Panginoon lang, mga kapatid, na i-offer, mga kapatid, ng lahat. Then yung lakas ko, mga kapatid. So, and then yung time, mga kapatid, i-offer ko lahat sa Panginoon, mga kapatid. Sayang kasi, mga kapatid. Sayang yung oras pag hindi ko sa Panginoon i-offer to eh. Talagang mas masarap, mga kapatid, na i-offer ko lahat ng time ko sa Panginoon. Kahit minsan busy, mga kapatid, pero may time pa rin para sa Panginoon, mga kapatid. Yun nga, sabi nga ni Brad and Dave, mga kapatid, na pare siya, sinasama din siya, mga kapatid. Kahit ako din, mga kapatid, sinasama din. Tapos si Brother John Lloyd, mga kapatid, nandun sa gilid ko, mga kapatid. Pero kahit sinasama, mga kapatid, sabi ko nga, kahit yung lakas ko i-offer ko sa Panginoon,
kahit sinasama, pasok lang mga kapatid kasi mahalaga sa akin to mga kapatid. Time to para sa Panginoon mga kapatid. At yun na mga kapatid, sa Diyos ang pinamataas sa papurit pagsamba. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Sa panahon ngayon, amen, we have abundance of time, mga kapatid, sa amen, Google natin, amen, sa mga gawain, especially na pandemic, mga kapatid. But kung tutuusin natin, mga kapatid, in terms of time, there is such thing na give time and make time. Minsan, nakakapagbigay tayo, amen, ng ating oras sa ating Panginoon. Pero iba yung isang tabi natin, yung lahat. Amen. To make time with the Lord. Now, let's disregard everything and, seize the moment na sa Panginoon lang talaga. And that really matters, mga kapatid. Amen. Tama nga naman na yung time natin ngayon is very, sabi ng Bible, mga kapatid, napaka-limited lang. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. What if we always regret na pag namatay ako, sayang hindi ako makakapaggawa ng ganito. Nung buhay ka pa, hindi mo naman binibigyan halaga yung time mo na gawin ang mga bagay na to. So whatever we can do right now, let's do it for the Lord, mga kapatid. Amen. So sa mga kakapasok lang, amen, ang tanong is, what can you render to the Lord na masasabi mong alalahanin ka ng Panginoon dahil sa offering mo na to? Amen. Brother Giancarlo. Praise God. Are you there? Nandito pa ako. Amen. Ate. Amen. Okay. Sa akin po, yung parang maalalahanan yung katapatan po natin sa Panginoon. Yung ating katapatan po sa Panginoon, dahil kung matapat po tayo sa Panginoon, lagi po niya yung maaalala. Kahit kahit magaling ka po yung sa music, kung hindi naman po matapat yung ginagawa mo sa Panginoon, baliwala naman po yun. Yun lang po. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang ating faithfulness, mga kapatid. So let's be aware lagi if we are still in the hands of the Lord or we are still in His presence. Praise God. Next, Sister Judita. Amen. Amen. Na ibang nga bigat kakabsat or maayong buntas sa inyong tanan, mga isuon. Kay yung mga kapatid, number 1 talaga yun. Faithful ka sa Panginoon talaga sa lahat ng gawain. Amen. Yun, mag-worship ka sa Panginoon, mag-fasting with the Bible everyday, mga kapatid. Amen. Kulang pa yung mga tithes and offering, mga kapatid. Kung nasa work ka, may trabaho ka, talaga ibigay mo sa Panginoon. Hindi lang 10% yung tithe mo, kundi ibigay mo todo kung galing sa puso ng mga kapatid. Amen. Talaga, kay buti ng Panginoon, mga kapatid. Kahit pagod, amen, gising ka talaga maaga para sa Panginoon. Praise God. Mga kapatid, kulang pa yung mga kapatid na bibigay yung Panginoon yung buong buhay mo, mga kapatid, yung buong puso mo, iaalin mo kay Lord. Amen. Kulang pa yung mga kapatid. Yung that time, mga kapatid, na kung para sa Panginoon, para kay Lord lang yun. Hindi lang yung pera, mga kapatid, pwede di manggulay, mga kapatid, kung may tanim mo, i-harvest, mga kapatid. Di mo kalain, mga kapatid. Amen. Yung bunga ng patanim, mga kapatid, yung tanim namin. Amen. December yung mga kapatid, harvest time. Ang dami na yung nakuha. We are offering the church. After next year, mga kapatid, ang daming bunga. Amen. Glory to God. Amen. Kaya, mga kapatid, kung ano yung ibibigay mo sa Panginoon, mga kapatid, dapat buo-buo yun. Amen.
bawal mabawasan. Amen. Kayo mga kapatid, to very thankful to God dahil nasali ako ulit with Stick MD, mga kapatid. God bless everyone. Miss you all. Praise the Lord. Tama mga kapatid, no? Ang the best nating offering, regardless man kung gulay man ito. Totoo naman di ba? May mga farmers tayo ng mga kapatiran and nakaka-bless mga kapatid kasi yung mga first fruit, yung mga the best, yung ino-offer nila sa ating Panginoon. Kung makikita natin na nasa altar mga kapatid, masasabi natin, grabe yung faithfulness ng Panginoon kahit sa mga produkto nila mga kapatid. Amen. The Lord protects their crops mga kapatid. Ang ikinabubuhay ng ating mga farmers mga kapatid. And nakakatuwa yun. Amen. Na mapakinggan. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Next is Sister Ran. After Sister Ran, diretso tayo kay Sister Judy, then Brother Janjan, Brother Elijah, then Sister Cassie. Amen. Amen. Good morning, everyone. Praise the Lord. Sa akin, wala talaga akong maisip, mga kapatid. Kasi inisip ko, sobrang common. Halos lahat naman ng mga Kristiyano nagagawa yung mga bagay na yun. So, pag iniisip ko, paano ba ako maaalala ng Panginoon sa ginagawa ko para sa Kanya? Pero para sa akin, mga kapatid, no, para tayo ay makilala ng ating Panginoon. No, magpatuloy ka sa Panginoon. Kasi maraming mga backsliders na talagang sobrang sa gawain, napaka-talented, pero hindi nagpapatuloy. Pero yung isa sa talagang pinapangako ko sa Panginoon na magpapatuloy ako naman yung sitwasyon na meron ako. And yun nga yung sinabi kanina ni Ate Jean, we have to make time. Don't just go to church if you have time. Give time. Make time para sa Panginoon. Kahit ano man yung sitwasyon mo. Doon mo kasi mas maipapakita sa Panginoon na mahalaga siya sa'yo. Yung hindi ka namimili kung kailan ka pupunta ng church. Hindi ka namimili kung kailan ka maglilingkod sa Panginoon. Pero sa kahit anong sitwasyon, ano pa man yung nararamdaman mo. No? May karamdaman ka man o malakas ka. Andun ka pa rin para ipakita mo sa Panginoon na He is your everything. Kahit ano pa man yung sitwasyon na meron ka. So para sa akin, wala akong may pagmamalaki sa ating Panginoon, talento o kakayahan. Ang masasabi ko lang na tingin ko, yun yung i-offer ko sa Panginoon, yung maipapakita ko sa Kanya na nagpapatuloy ako. Ano man yung sitwasyon na meron. Yun lang. Praise God. Sister Good morning, Judy. mga Amen. narinig na po ako. Good morning, mga kapatid. Praise God. Siguro, aside din sa mga sinabi nila, aside sa faithfulness, sa pagpapatuloy is, yung talagang na-remind sa mind ko na yung kaya mong i-render sa Panginoon is that true giving, mga kapatid, pagtatides, ayun talaga yung, alam niyo mga kapatid, sobrang proven and tested, mga kapatid, yung pag nagbigay ka sa Panginoon, kahit maliit na bagay, mga kapatid, sinimulan mo sa maliit. Naalala ko dati, mga kapatid, grabe yung pagtatides, 5 pesos, 10 pesos, mga kapatid, di ba sa student, alam natin na wala pa ganun salary. Doon ko naranasan, mga kapatid, yung kabutihan ng Diyos. Sabi ko, Lord, ibibigay ko itong maliit na bagay. Ito, ganyan. Talagang nandun yung desire ko, mga kapatid, na sumunod sa Panginoon. And then, doon, mga kapatid, nakita ko yung kabutihan ng Diyos, yung pagpapala, yung blessing. Kasi dati, mga kapatid, talagang wala naman akong source of income. Pero ngayon, through giving, through tithing, mga kapatid, andun tuloy-tuloy, mga kapatid, yung paglago, andun na nagkaroon ako ng mag-tutor ako din. At the same time, meron akong business, mga kapatid, na talagang nag-grow
mga kapatid ng tuloy-tuloy. And andun mga kapatid na sa ganung paraan, di ba, pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliit, di ba, kaya ka ng pagkatiwalaan pag lumaki na, pag nag-grow na mga kapatid, yung binigay ng Diyos sa buhay mo. And din nandun din na yung, yung, ang sarap lang sa feeling kapag nakakatulong ka sa church, nakakatulong ka kahit maliit na bagay, nagiging, at the same time, provider ka. Andun mga kapatid, talagang kapag binigay mo sa Diyos yung mga bagay na yun, mga kapatid, ng may katapatan within your heart, mga kapatid. Andun yung overflowing na blessing ng Diyos. So, yun lang po. Praise God. Good morning, mga kapatid. Praise God, mga kapatid. Siguro ako na mamapad maliban sa mga nasabi niyo na, kasi nag-iisip ako, ang dami na, parang nabanggit na lahat. Pero sa akin naman mga kapatid, ang naisip ko mga kapatid is sa ministry. Specific mga kapatid doon sa paglilinis. Pero hindi ko naman inaano mga kapatid sa paglilinis kasi minsan hindi napapansin or hindi ina-acknowledge ng mga young people mga kapatid. Amen. Doon ko may papakita yung katapatan ko sa Panginoon mga kapatid na kahit napagod, kahit na madaming mga ginagawa sa bahay, sa school mga kapatid. Amen. Ayun, ando doon pa din yung burden ko mga kapatid dahil wala ako sa point na ito mga kapatid na maging minister. Hindi ko naman inaano mga kapatid, na-highlight ang mga kapatid. Yung pagiging, kasi sa totoo lang mga kapatid, ang tunay na pagpapala mga kapatid is nagsisimula sa ibaba. Pero walang ibabang ministry mga kapatid. Yung sa paglilinis mga kapatid, amen. Doon sa, well, inaano ko lang mga kapatid para maano din yung iba kasi mga kapatid, mahirap din yung point. O ewan ko ba, naiiyak din ako sa mga kapatid kasi yung iba nasa matataas na ministry na pero hindi makawalis, naiyak tuloy ako, hindi makahawak man lang ng timba mga kapatid para maglinis sa CR, ganun mga kapatid. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid na nandoon yung pagpapala din mga kapatid. Amen. Sa simpleng paghawak ng walis, sa paglinis sa church, sa paglinis ng CR, mga kapatid. And ako din, mga kapatid, isang living testimony doon, mga kapatid. Dahil hindi ko naman akalain na magtuturo ako, magpipreach, mga kapatid, magagamit sa church. Dahil nagsimula lang ako sa ibaba, hindi naman ibaba, sa ministry na yon mga kapatid. Sabi ng isa sa mga encourager ko, mga kapatid, huwag mong kakalimutan kung saan ka unang pinagpala ng Panginoon. Dahil kung nakalimutan mo yan, parang sinabi ni Jose Rizal, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan mas parang ganun mga kapatid. So, God bless mga kapatid, patuloy lang tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Mga kapatid, good morning everyone. So, para sa akin, sinabi niya na lahat. I-copy ko na lang. Joke. Anyway, sa tingin ko, tights din mga kapatid. Hindi naman ako nagtatrabaho, pero meron akong binibigay sa ating Panginoon. And I feel that feeling na every first Sunday of the month, mga kapatid, nagbibigay ako. Yung parang papasok ko lang, kukunin ko na yung, anong tawag boost? Ano siya? Sobre ba? Sobre para ilalagay. Amen. Praise God. And mga kapatid, nakaka-bless kasi hindi naman ako nagtatrabaho, but kinaya ko mga kapatid magbigay ng Bible sa every young people na bata. Lahat ng mga teens, siguro mga 20 Bible binigay ko. And this is for the glory of the Lord. And ang saya kasi isang bata nagsabi sa akin, first Bible ko to. Yung parang binuksan niya yung regalo. Sabi niya, oh mama, that's Bible. Sabi niya ganon. Sabi niya, Bible to, first time niya. And ang saya sa feeling. Pero galing talaga sa ating Panginoon. So yun lang. God bless. Amen. Hallelujah. So, yan mga kapatid, magandang umaga po. Sa akin naman po mga kapatid, yung naalala ko dun sa tanong, no,
yung Matthew 7, chapter 22 to 20. Kasi minsan natanong ko din yan mga kapatid sa sarili ko kasi natutuwa ako mga kapatid kapag may mga ganyang rebuke din sa kanyang Panginoon kasi nararamdaman natin yung gusto niya na ma-perfect ka mga kapatid, hindi ka niya hinahayaan na diyan ka lang mga kapatid. No? Gusto niya talaga na ikaw ay makita at talagang hanggang dun sa langit, hindi hanggang dito lang sa lupa ng mga kapatid. Kaya minsan nare-review ako ng Panginoon na paano nga naman tayo malalaman na paano tayo ma-acknowledge na tayo nga ay sa anak ng Panginoon na makikilala nga ng mga kapatid natin. And then sinabi ko, ano bang kaya kong gawin ng mga kapatid? Ako'y walang-wala lang naman no, kahit nga raw. Hindi nga man ako masyadong sobrang nagagamit sa mga ministries mga kapatid. Pero sinabi nga sa Matthew 7, kahit pa nagagamit ka sa ministry mga kapatid, di ba sabi, have you not prophesied in their name, no, no. Meron pa rin sasabihin din ng Panginoon kapag hindi sila totoo, hindi ko rin kayo nakikilala, depart from me, hindi ko kayo nakikilala ng mga kapatid. Kaya naisip ko, paano ko masasabing ako ay totoong naglilingkod sa Panginoon ng mga kapatid. And then yung na pumasok sa isip ko ay yung love talaga mga kapatid. Yung love. Na mag-manifest yung love ng Panginoon sa akin. Na hindi lang love na, hindi lang para akong nagpapatuloy. Hindi lang ako parang alam mo yan, nag-work ng salvation para sa sarili ko. Kundi yung love talaga ng Panginoon na siya, hindi naman niya kailangan kasing mamatay, pero bumaba siya para iligtas yung lahat ng mga kapatid. Nagpapako siya sa krus para talaga sa lahat ng tao. So yung love na yun siguro yung feeling ko gustong ibigay, ipamanifest sa akin ng Panginoon na hindi lang ako yung gusto niyang ma-reach, kundi marami pang tao na kailangan pa niyang ma-reach. Kaya naman, yung love sa akin, yung dapat yung mag-work para masabi na, ayan, yung parang ganun mga kapatid. So yun po, yung love yung palagay ko po sa akin. Thank you po. Praise the Lord. Napakagandang mga responses mga kapatid. Amen. From Sister Lan is that magpapatuloy tayo. Aanin natin ang mga talents natin, ang pag-o-offering natin kung hindi nga naman tayo magpapatuloy. Amen. And kung kay Sister Judy at Sister Cassie ay pagtatights. Amen. Praise the Lord. It's an obligation na masasabi natin we will always measure the goodness of the Lord, mga kapatid. Amen. If we are not stealing something from the Lord. Kasi yung 10% sa Panginoon yan, mga kapatid, no? Kahit nga, merong nag-instruct sa akin, sabi niya, paano ka ba magbigay ng tithe? Sabi ganun. Nagbibigay ka ba by your net income? Sabi niya. Sabi ko, oo. Sabi niya, hindi. Magbigay ka in your gross income, yung kabuuan. Sabi ko, ay talaga? And dun mga kapatid, kahit centavos, 0.17, ganyan. Pinaano ko sa treasurer namin mga kapatid. Praise the Lord. And sabi ni Brother Jan, paglilinis, ayun nga yung na-share ko kagabi sa inyo mga kapatid. Amen. Walang matagumpay na church kung walang servanthood. And it's very nakaka-overwhelm mga kapatid na oo, dapat tayong na mga young people mga kapatid. Amen. We should be mindful na tayo dapat ang generation na maglilinis. Amen. Ng ating church mga kapatid na may galak sa ating puso. Amen. And as what Brother Gary said mga kapatid, is the love of God that is manifested sa ating buhay. Amen. Na makikita ng mga kapatiran natin sa atin. Amen. Paano natin sila madadala sa Panginoon kung hindi nila mararamdaman yung love at puros lang self-righteousness. Amen. Yung nangingibabaw sa atin. We should be mindful mga kapatid. Amen. Minsan nagre-rebuke tayo na wala ng love. Amen. Kailangan talaga natin, mga kapatid, na kahit kailangan natin mag-rebuke
we should still rebuke in a manner na hindi nakakatisod. Amen. Praise the Lord. So that those are very essential, mga kapatid, sa ating ministry, sa ating church, amen, sa ating spiritual growth, sa ating pagpapatuloy sa ating Panginoon. And for me, mga kapatid, praise the Lord, since before, amen, hindi naman ganito yung sagot ko, pero since ngayon, may pinaghuhugutan ako sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang boses ko, amen, ito yung capital. Anong tawag dun sa English? Tama ba? Capital? Sa ating Panginoon. Amen. Oo, parang asset. This is one thing that I can offer to the Lord. The way I worship, mga kapatid, bahala kayo kung anong isipin niyo. Pero nagsisigaw talaga ako, kaya every Monday, paus ako laging, mga kapatid. That's the way I express my worship, mga kapatid. And hindi ko mako-contain yung presence ng Panginoon. And so, since I was diagnosed, mga kapatid, na yung paos ko, parang hindi na daw ma-heal, sabi ko, Lord, ito yung ginagamit ko for my income. Amen. Source of income, yung boses ko. Kailangan ko talaga to. And so, kahit sa pag-evangelism, amen, pag nagsalita ako na may force na medyo matagal, masakit talaga, mga kapatid. Amen. And so, sabi ng doktor, wala nang makakahilom dito, pero naniniwala ako. Amen. As long that I will live, I will always use my voice to worship the Lord. Kahit ano-ano na yung pagkanta, mga kapatid. Amen. Alam ng Panginoon, amen, yung desire ko to sing for Him, to worship Him in my own way, mga kapatid, to teach or to preach the Word of God, mga kapatid. And I have already declared healing sa aking boses, mga kapatid. Amen. And so, alam ng Panginoon, amen, yung desire ko, kaya ibubuhos ko na, amen, ang lahat para sa Panginoon. For He deserves. The same is true sa atin, mga kapatid. Kaya ng Diyos ma-recognize yung mga offerings nating, mga kapatid. As long as we give it our best, and God, I know lahat ng mga ginagawa natin sa Panginoon, amen, credited talaga yan, mga kapatid. Hindi ka man ma-recognize sa mga leaders mo, pastors mo, or what, amen, alam mong nare-recognize ng ating Panginoon. Praise God. And this time, mga kapatid, amen, dako tayo sa special song. Praise the Lord. And I would like to request Sister Judita. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. Amen. Ayun, late ako kanina, mahilang signal, mga kapatid. Pero mga kapatid, ang Diyos ay Espiritu at mga kanyang nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan, sabi mga kapatid sa John 4:24. Tama, John 4:24, mga kapatid. Okay, mga kapatid, samahan ninyo ako, mga kapatid. Kahit ganito yung boses ko, mga kapatid, para sa Panginoon. Wala mo akong talento sa pagkanta, kung desire mo ang puso ng pag-awit para sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Create a holy, holy mighty, to the righteousness a redeemer, forgiven by your grace. Your joy is my grace. Where everything has changed, you stay the same. You are God, bright morning star. When you're down, you lift me up. For the love with all my heart. You are God,
mentor of my soul. You're the way to make me whole. You are God. Heaven first and hell, the Savior of my life. And everything I have belongs to you. It's time in your hand. My purpose is your will. I use that to fight, to fail still. You are the one that delivered me. It isn't because of who I am, but who you are. You are God, honey morning star. When you down, you let me up. You are God. When to hold my soul, your day to bring me home. I was meant to find, to really see. You are God, you might provider. When the down let me higher, when the everything they find. You are God, loving of my soul. When you down, you let me up. You are God. You are God, Alpha Omega. With my life, Lord, surrender. You're the way that make me own. You are God. The way to set me whole. You are God. You are God. Why the morning star? When you down, you let me up. When you down, let my heart. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. God bless everyone, mga kapatid. God bless din yun mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. That is our God, mga kapatid. He is our Alpha and Omega. Amen. If we feel that we are broken, our God makes us whole, mga kapatid. Amen. He's our provider. He's our bright and morning star. Lahat, amen, na kailangan natin sa Panginoon na sa Kanya na. Amen. He's all that we need, and He's the one that will ever make us whole. And masasabi natin sa Panginoon lang tayo masasatisfy, mga kapatid. Na masasabi natin wala na tayong hahanapin pa. Amen. And sa dakong ito, mga kapatid, praise God, hallelujah. It's my honor and privilege na mapakilala ang ating exhorter ngayon. For those who are new, mga kapatid, amen. He is our board member. Praise God. He is from Imus Church, mga kapatid. He's a preacher, a Bible quizzer, amen. And siya ay part ng pioneering ng 6 AMD. Praise the Lord. And so let's welcome Brother Davidson Mency. God bless, Brother Dave. Amen. God bless, Brother Dave. God bless, Brother Lord, Dave. mga kapatid, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, so may nabasa akong, sorry kung babanggitin ko, wag na nga. Kasi, wag na, sige natin. Naalala ko lang kasi minsan nag-a-assign si Pastor every Wednesday ng biglaan talaga pag Bible study. So, ang ginagawa ng mga kapatiran minsan, well, I'm guilty of it, na sinasadya magpa-late sa Wednesday para hindi ma-assign. So, hindi ko sinasabi yung iba. Pag nagtaka ako, parang bigla nagpasukan yung mga tao. Parang saktong-sakto na 7. Parang dumagsa lahat. Medyo napapaisip lang ako. So, salamat pa rin mga kapatid sa oras na pinagkaloob nyo sa bawat isa. Alam ko may kanya-kanya tayo. Marami tayong rason kung bakit tayo nandito. Some of us ay nanghihina. Some of us ay to minister on someone. Pero regardless of the reason of it, kung bakit tayo naparito, ay pagpapalain tayo ng ating Panginoon. So ako ay nagagalak na nakita ko kayo.
At mas nagagalak din ako na marami ako nakikita na iba, medyo lumang muka. Hindi ko nababanggitin kung sino yung mukhang luma. Ay, yung luma ng muka na nakikita ko na. And may mga nadadagdagan din. No? So maraming salamat po sa ating Panginoon. So just to summarize everything, mga kapatid, bago tayo mag-proceed sa salita ng ating Panginoon. So kung ako ay sasagot sa tanong na for the sake of everyone, ano yung pwede mong ibigay sa ating Panginoon? Siguro yung natutunan ko sa Sunday School, mga kapatid, yung 3 T's, kung familiar kayo doon, yung 3 T. So, 3 T's. So, una, treasure. So, madalas na pinag-usapan, that's the tithes. Possession. Pangalawa, that is the talent. So, ang talent po ay nagmumula yan sa ating Panginoon. We're just returning it to Him. So, kung ano man talent or giftings na meron tayo, hindi tayo lahat tinawag para maging singer. Yung iba gusto lang talaga maging singer, pero hindi tayo lahat tinawag para maging singer o maging preacher. Pero, I am talking about ministering, mga kapatid. Pwede ka naman kumanta. Ayun. So, and pangatlo, treasure, talent, at pangatlo ay time. And time is the most valuable of everything pag ikaw ay nandito sa lupang ito. Kasi time is something na hindi mo na kayang maibalik. And time is something na pwede mong bayaran. Hindi mo siya pwedeng bayaran, mga kapatid. But you can invest time right now para mas may makuha kang maraming time. So I'm referring na mag-invest ka ng time mo sa Panginoon dito. Later, yung return ng time na in-invest mo sa Panginoon dito, ang makukuha mo doon na eternity. So, yun yung tinutukoy ko. Anyway, that's just to wrap up everything kasi tuloy-tuloy na tayo pagdating sa salita po ng ating Panginoon. So, I highly encourage everyone na kung kaya, tayo po ay mag-open cam. Na-appreciate ko pa rin yung effort nyo, mga kapatid, na kahit hindi pa kayo naliligo or naghihilamos, still, you open your cam. Salamat po sa ating Panginoon dahil, that's still an effort. And pwede kayong mag-unmute while na naka-attend dito, mga kapatid. But without further ado, so heads up lang, mga kapatid, sa mga taga Malalim Church, sa mga taga Pag-asa, sa Kinaim, Kinagari, at saka sa Franville. Medyo familiar yung ituturo ko ngayon. But kung ano man yung ituturo ko ngayon, alam ko, medyo alam niyo na to, pero alam din ng iba. But still, this is the word of the Lord. At ito yung impress sa akin ng ating Panginoon. So, kung meron kayong mga Bible, hallelujah, tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid. Makibukas kayo sa akin sa Psalms chapter 139. Ayan, so, huwag na natin basahin yung buong chapter, but it's a good chapter. Psalms 139 verse 14. Ayan, Psalms 139 verse 14. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. Sabi ni David, I will praise thee. Again, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Then, stop tayo doon. Sunod, marvelous are thy works. So, marvelous pala ang gawa ng ating Panginoon. And that my soul knoweth right well. And in John chapter 1, verse 1, a very familiar verse, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then jump tayo sa verse 11 of the same chapter. That is John chapter 1. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Hallelujah. This morning, di ako masyado magtatagal. Hallelujah. I cut this to make it short and compact. Ang title po ng exhortation or teaching, I hope na maging encouragement ako sa inyo, ay the power of identity. Again, let's talk about the subject, the power of identity. Hallelujah. Let us all pray, mga kapatid, sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkabasa, O God, ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga patotoo. Hallelujah. Aming pong dalangin, Panginoon, ang mga sinabi namin, aming ibibigay, Panginoon, sa inyo. Ito po ay aming pong pangatawanan at ibigay po namin talaga, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat sa umagang ito, sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa.
na kami, Panginoon, ay sasambahan, magpupuri, Panginoon, sa inyo. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay para sa inyong kaluwalhatian lamang, Panginoon. Dalangin ko ang inyong pagkilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, kung meron man mga nanghihina, Panginoon, kung meron man nag-i-struggle, O God, sa anumang pagkakasala sa kanilang mga identity, Panginoon, kung sino ba sila. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kaliwanagan, Panginoon, kung paano mo sila nakikita, O God. At dalahan ko rin, Panginoon, ang pagkaliwanag or understanding, Panginoon, sa umagang ito ay kayo rin ang siya magkaloob, Panginoon, sa amin na nakikinig. Anoint us to understand. Anoint me to speak to your people, Panginoon, na ako po ay maging voice of encouragement, Panginoon, sa mga kabataan na naparirito, O God. Panginoon, kayo po ang aming tinataas, kayo po ang aming sinasamba, Panginoon. Salamat sa effort ng mga taong ito, Panginoon. Ikaw pong magsukli, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Pagpapakan natin, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 I hope tayo po ay nasa komportable but not too comfortable na posisyon, mga kapatid, sa mga oras na to. Ayan. The power of identity. So, well, kung pag-uusapan natin ang identity, kung pag-uusapan natin ang salitang identity, the best way to describe it, or the best illustration, or even the best example of all, is yung identity po ng ating Panginoon. Amen? That's the best example of all. Kung meron man tayong illustration ng pag-ibig, mga kapatid, hindi yung illustration na ginawa ni Jacob or kung sino mang tao, kundi yung illustration, kundi yung ginawa mismo ng ating Panginoon. Sometimes kung nag-i-struggle ka na malaman yung the best example, just look unto Jesus, mga kapatid, the author and the finisher of our faith. Pwede kasing, gusto ko magtagal muna dito, mga kapatid. Kung familiar kayo sa tinatawag na reference point, alam niyo yung reference point, mga kapatid? Yung ano yung nagiging basihan mo? Ano yung nagiging standards mo? Kung ang magiging standards mo lamang sa lahat ng bagay ay ang ating Panginoong Hesus, kung paano niya ito nakikita, kung ano ba talaga ang gusto niya, hindi ka talaga mag-i-struggle, mga kapatid. And that's our very first struggle. Hindi tayo bumabalik sa ating foundation, who is our Lord Jesus Christ. And let's talk about the identity of Jesus Christ. In Deuteronomy chapter 6, verse 4, mga kapatid, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Just let me give you a short Bible study pagdating sa kahisahan po ng ating Panginoon. Well, alam naman ito ng bawat isa, the oneness of Jesus Christ, the oneness of God, but just a short Bible study, mga kapatid. Deuteronomy chapter 6, verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." And in Isaiah chapter 44, verse 24, "Thus saith the Lord thy Redeemer, and he that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things." Again, I am the Lord that maketh all things. Wala na pong ibang bagay na lumikha, mga kapatid, kundi ang Panginoon lamang. Nag-iisa lamang ang Creator. Okay? "I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself." And pagdating sa New Testament, mga kapatid, napakaraming oneness verses na mababasa natin. But let me give you one sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6. "One Lord, one faith." Again, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Napaka-clear ng Bible, mga kapatid. In the strongest possible language, no? "There is none like me." One God, one Lord, one faith, one baptism. Walang ibang Diyos na maliban sa akin. The Bible is very clear pagdating po sa kahisahan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng isang mga ngaral na napakinggan ko, kung meron mang gustong gawin ng kaaway, yun ang pinakaunang ginawa niya ay magdagdag ng Diyos. Alam niyo yun, mga kapatid? Yun yung pinakauna niyang ginawa, ang magdagdag ng Diyos ng kaaway. Nung una, mga kapatid, yung mga angels, simula nung nilikha sila, di ba, nung nilikha yung mga angels, visible agad sa kanilang mga paningin na iisa ang Panginoon. Iisa lang talaga, angels. So ang ginawa ngayon ng kaaway, nagdagdag siya ng Diyos. Okay? So ngayon naging dalawa na. Paano? Di ba itong si Lucifer or yung kaaway, ginusto niya na maging katulad ng ating Panginoon. Through that, indirectly, ang ginagawa ng kaaway ay magdagdag ng Diyos. So naging dalawa na, mga kapatid. Tama? Naging dalawa na. And sa panahon ngayon, nagiging
tatlo na. Napapansin niyo yung story, mga kapatid, yung flow? Originally, isa lang naman talaga yung Panginoon. Yun lang naman talaga yung pinaka-identity ng Panginoon. Una, isa. Pangalawa, nagdagdag ng mga kaaway. Then, eto yung nangyari. Simula nung nadagdagan, nung may nagdagdag ng nagpapaka-Diyos, nagkakaroon ng division. Alam niyo yun? Pag meron nagpapaka-Diyos, nagkakaroon ng division sa isa. So yun nga, 1/3 nawala, 2/3 napunta sa Panginoon, 1/3 sa iba. So nahati. Every time na nadadagdag, na may nagdadagdag ng Panginoon na hindi naman talaga Panginoon, ay nagkakaroon ng division. So naging 2, ang sunod naging 3 na, parang sa lugar natin ngayon, di ba? Sa panahon natin ngayon, mayroong 3 na talaga. At nagiging 4 pa nga eh, nagiging pamilya na raw sila, mga kapatid. 4. Tapos pag 5, may sasabihin natin na yung pang-5, pang-6, this is medyo ano to, mga kapatid, medyo tribulation. So pang-5, yung Antichrist, pang-6, so kung maalala ko yung pang-6, but pang-7, doon na po papasok ang ating Panginoon. Hanggang 6 lang yun. So that's a short summary po ng kaisahan ng ating Panginoon. And again, no, hayaan nyo na medyo magmadali ako, medyo mabilis, kasi this is just a review, this is just a recall sa bawat isa. Now, the best way, or sabihin natin na isa sa mga characteristics ng Bible ay yung harmony niya. Familiar ba kayo sa harmony, mga kapatid? Well, kung pag-uusapan natin yung music ay harmony, so parang may 3 boses doon, or iba, kayang gawing 5, kaya rin gawing 7 boses na iba't ibang tono. So that's harmony. Na pag pinagsama-sama mo, hindi sila nagko-kontra-kontra. Ngayon, ganyan din ang Biblia, mga kapatid. Isa sa mga characteristics ng Bible ay it is in harmony. From Old Testament to New Testament, meron pong nababanggit. Nakukuha niyo ako, mga kapatid. Kasi kung magko-contradict yan, masisira yung reliability ng Bible. So ayan po ay in harmony. At isa sa mga in harmony, mga kapatid, na pinaka-favorite ko talaga, ay yung pagka-harmony ng kaisahan po ng ating Panginoon. Na sa Old Testament, mayroon pong binanggit pagdating sa identity ng ating Panginoon. And pagdating sa New Testament, may binanggit po na identity ng ating Panginoon. Again, no, for the sake of everyone, the title of this is the power of identity. And sa Old Testament, sabi sa Isaiah chapter 43, verse 11, or sabi natin sa verse 10, mga kapatid, "You are my witness, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me and understand that I am He. Before me, there was no God formed." Sabi ng ating Panginoon, before me, there was no God formed. Walang nauna sa akin. Neither shall there be after me. At walang sumunod sa akin. Yung familiar kayo sa praise or sa quote na, I am the first and I am the last. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. At pagdating ng verse 11, even I am the Lord, and beside me, there is no Savior. Again, sabi ng ating Panginoon, and beside me, there is no Savior. Pag pumunta ka ng langit, o pag nakapunta ka ng langit, pag napunta ka sa langit, ang makikita mo lang doon ay isang Panginoon. Beside me, there is no Savior. Walang ibang tagapagligtas, walang ibang Diyos maliban sa akin. At pagdating sa Matthew chapter 1, di ba? Sabi ng ating Panginoon, beside me, there is no Savior. Again, sabi ng Panginoon to, beside me, there is no Savior. Wala nang ibang tagapagligtas, kundi ako lang. Sabi ng ating Panginoon. At pagdating sa Matthew chapter 1, verse 21, someone claimed to be a Savior, mga kapatid. Ulitin ko, no? Sa Old Testament, sabi ng ating Panginoon, beside me, there is no Savior. Walang ibang tagapagligtas. Pagdating ng Matthew chapter 1, there's this someone who claimed to be a Savior, na siya daw yung tagapagligtas. And we know the story, mga kapatid. Matthew chapter 1, verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kung wala nang ibang tagapagligtas, mga kapatid, and there's this someone in the New Testament claimed to be the Savior, claimed to be the Messiah, then he is the one, mga kapatid. Kasi wala nang iba. Walang ibang katulad, walang ibang tagapagligtas. Kung meron man nag-claim na siya ang tagapagligtas, siya mismo ang ating Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng i-equate yung sarili mo na ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang Messiah, ikaw ang sabi natin na magliligtas sa mga taong to. No. There's only one Savior, and that is Jesus Christ, mga kapatid. Wala nang iba. And that is the identity of our Lord.
At pangalawa, no, sabi ko nga kanina na walang katulad ang ating Panginoon. In Isaiah chapter 46 verses 5, sabi dito, "To whom will you liken me and make me equal, compare me that we may be like?" Saan nyo ko iyahayin tulad? Sabi ng ating Panginoon. May kanta nga na walang katulad ang ating Panginoon. Amen? At pagdating sa verse 9, "Remember the former things of the old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me." Again, no, ine-emphasize ko lang po ang kaisahan ng ating Panginoon. At ine-emphasize ko na walang ibang tagapagligtas at wala pong katulad ng ating Panginoon. Therefore, again, no, if someone claimed to be the Lord, if someone claimed to be equal with God, then He is the Lord Himself. Kukuha niyo ako, mga kapatid. Kasi nga dito sa Old Testament, sinasabi na walang katulad ang ating Panginoon. So, iisa lang. Alam ng mga Diyos to, mga kapatid, walang katulad ang ating Panginoon. Kaya if someone claimed to be equal with the Lord, sinasabi niya na siya mismo ang ating Panginoon. At ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Philippians chapter 2, "Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God." Sabi nga ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay isa. Pero nung Old Testament, mga kapatid, sabi na mismo ng ating Panginoon, wala akong ibang katulad. Kung meron mang mag-claim na katulad niyang ating Panginoon, siya na mismo ang ating Panginoon. At ang Panginoong Jesus lamang ang may karapatan na gawin yun, mga kapatid. Because He is our Lord and our Savior. And lastly, mga kapatid, sabi dito, no, sa Isaiah chapter 45, verse 23, ito magandang cross-reference, mga kapatid. Isaiah chapter 45, verse 23. "I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness and shall not return." Ang Panginoon po nagsasalita. Again, no? Ang Panginoon nagsasalita. At sabi po ng ating Panginoon, that unto me every knee shall bow and every tongue shall swear. Take note, sabi po ito ng ating Panginoon. And ito ay quote sa Old Testament, that unto me every knee shall bow and every tongue shall swear. Ang Panginoon mismo nagsasabi, walang binigay na pangalan, but sinabi mismo ng ating Panginoon, kinlay mismo ng ating Panginoon, that unto Him every knee shall bow and every tongue shall swear. At pagdating sa New Testament, mga kapatid, literally at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. And that every tongue should swear or should confess that Jesus Christ is Lord. Sa Old Testament, walang binanggit na pangalan. Pagdating ng New Testament, binanggit na po ang pangalan ng ating Panginoon, that unto me every knee shall bow and every tongue shall swear that Jesus Christ is Lord. You know, that's just a short summary ng kaisahan po ng ating Panginoon. Maraming salamat dahil tayo pong mga tao ay we experience the revelation of the oneness of Jesus Christ, mga kapatid. Again, no, maraming salamat sa ating Panginoon dahil we experience this thing. Hindi lahat ng tao ay alam to. Hindi lahat, yung ibang mga tao nga ay nahihirapan intindihin to. Pero sobrang clear, sobrang linaw lang nito. At ito ay nare-receive natin sa pamamagitan ng revelation mismo ng ating Panginoon. We are the one God believer, mga kapatid. That is our identity. And that is the identity ng Panginoon na pinaglilingkuran natin. If you miss the identity of Jesus Christ, baka ma-miss mo yung buhay mo bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Again, no, pag na-miss mo yung identity ng ating Panginoon, yung foundation ng ating Panginoon, when it speaks of His identity, baka ma-miss mo yung pagiging isang Kristiyano, mga kapatid. Kasi nga, isa sa mga greatest commandment ng ating Panginoon, thou shalt love Him with all thine heart, thy soul, thy mind, thy strength. Kailangan ibigay mo ng buo. E paano mo ibibigay ng buo sa Panginoon kung dalawa yung Panginoon na pinaglilingkuran mo? Mag-a-apply lang yung verse na yun, mga kapatid, na mahalin mo ang Panginoon ng buong buo kung isang Diyos lamang ang pinaglilingkuran mo at isang Panginoon lamang ang sinasamba mo. Hallelujah. I hope that is clear right now. Amen. And that is the identity of Jesus Christ. May mga tao na namimiss ito, mga kapatid. Yung identity of Jesus Christ. You know, yung mga Jews, they missed it. Na-miss nila to, mga kapatid. Alam nila, para kasing ganito yung naging story, mga kapatid. Yung mga Hudyo, they're a firm believer na isa lang talaga ang Panginoon. Sa totoo nga lang, kaya hindi nila ma-accept yung Christianity. Kasi yung mga Christian,
averaging ng the whole Christianity na nililabel ng mundong to ay naniniwala na more than one ang Panginoon. Kaya hindi ma-accept ng mga Jews. Kasi nga, they are a firm believer na iisa lamang ang ating Panginoon. So, alam ng mga Jews na isa ang Panginoon. And this man named Jesus Christ, bigla niyang kinlaim na equal ako sa Panginoon. Kaya kaya ang iniisip ngayon ng mga Jews, alam ko na, kunyari ako ay Diyos ako ay Hudyo. Alam ko na iisang Panginoon. Then this man claimed to be equal with God. So ang iisip ngayon ng Diyos, sinasabi mo sa akin na ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon, na tao ka. And they missed it, mga kapatid. Kasi they were expecting for a reigning king. They were expecting for a reigning king. But hindi nila alam na ang dadating ay yung suffering king. Yung Diyos na ibibigay yung sarili niya sa bawat isa. Yung Diyos na tutubusin niya ang bawat isa, mga kapatid. Hallelujah. You know, the Lord Jesus Christ must suffer first. So, He will reign in our lives. So, mali yun, mga kapatid. Mali pala yun. Nag-suffer mismo ang ating Panginoon para tayo ay makinabang, mga kapatid. Yun yung na-miss ng mga Jews. And even sa mga story, mga kapatid, no? Sabi dito sa John chapter 8, then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Para bang, isa kasi ang dami ang story nito, mga kapatid. Baga tinatanong ng mga Jews na, parang, sino ba tong taong to? Prophet ba siya? Teacher ba siya? At ito ang response ng ating Panginoon. Jesus said unto him, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Take note, ito ang setting ng story, mga kapatid. Ang Panginoong Isus, kausap niya yung mga Hudyo. Itong mga Hudyo, they're a firm one God believer. Tapos, nalaman nila na this man named Jesus Christ, ini-equal niya or equivalent siya sa Panginoon. Parang nainis to mga to. Na-insulto to, parang ka-level ka lang namin. Tapos ngayon sasabihin mo na equal tayo. Yun ng tao, minsan pag nagsalita na mas higit ako sa'yo, yung tao ay natitrigger agad eh. Dito equal pa lang ha. Sinasabi, parang parehas lang tayo Diyos. Ay parehas lang tayong tao. Pero sinasabi mo yun na ikaw ang aking Panginoon. So, naiinis ng mga Diyos, nagpa-flashback sa kanila na, teka, may Panginoon na nagpalaya sa amin. And even ang isa sa mga title niya, He is the great I am. At sinabi pa mismo dito ng ating Panginoon, before Abraham was, I am. So ngayon, na-insulto itong mga Diyos. Na-insulto itong mga Diyos. At alam niyo yung naging reaction nila, ng mga Diyos? Pagdating sa verse 59, then took they up stones to cast at him. Pumulot sila ng bato, babatoy na lang ating Panginoon. Yun yung naging reaction nila. You know, sometimes when people cannot accept who you really are, they will try to throw stones at you. Pag hindi nila matanggap kung sino ka talaga, susubukan nilang batuhin ka ng bato, mga kapatid. Pero sabi nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kung tayo ay magiging mabait lamang sa mga taong mabait sa atin, well, lahat naman ng tao ginagawa yan. Nagiging mabait sila sa mga taong mabait sa kanila. But, dapat maging mabait din tayo sa mga taong hindi mabait sa atin, mga kapatid. Kasi sa pag ginawaan natin yun, then tayo ay nakakalugod sa harapan po ng ating Panginoon. And that speaks of the identity of Jesus Christ, mga kapatid. Naging mabait siya sa mga taong ito. Hallelujah. Again, no? When people cannot accept who you really are, they will try to throw stones at you. Maybe tanggapin natin, mga kapatid, na anointed yung kapatid natin. Tanggapin na natin na they are our leaders. Tanggapin natin na they're good at preaching talaga. Tanggapin natin na maganda talaga yung boses nila, mga kapatid. Let's stop criticizing our brother, mga kapatid. Let us respect each other. I respect your anointing. Right, amen. You respect mine too, mga kapatid. I respect your ministry. Amen. I respect your ministry. Then you respect my ministry too. Hallelujah. Huwag na tayo magbatuan sa isa't isa, mga kapatid. Sabi pa nga sa book of John, o sa 1 John, sabi, paano mo malalaman na anak tayo ng ating Panginoon? By loving each other. Kung mamahalin natin ng isa't isa, mga kapatid, ay malalaman nila na tayo ay anak nga tayo ng ating Panginoon. Take note na hindi na tayo tinitignan ng mga tao sa labas as an individual. Titignan tayo as a whole, as a group. Naalala ko noon, mga kapatid, nung kumakain kami sa, parang kainan at parang
Magandang karinderya, high level na karinderya. Pero maganda. So, nagkakainan kami doon. Tapos, magkakapatiran. Biglang may nakapansin sa amin na ibang kapatiran, ibang church, pero may mga kasama siya mga unbeliever. Then, napansin niya, tapos medyo nagbatian dahil medyo magkakilala. Tapos, the following week ng Sunday, nung the following Sunday, nakita namin sila sa church na umaten sila. Yung mga unbeliever na ito umaten. At nung natanong ko sila, ba't napaten? Buti umaten kayo, ganito, ganyan. Kasi ganito, ganyan. Hanggang sa pinakapunto nila, nung nakita kasi namin kayo na magkakasama, parang may napansin kami kakaiba. May napansin kami sa inyo nang kayo ay magkakasama. Hallelujah. At yun yung naging dahilan. Kaya sila pumunta sa church, mga kapatid. And salamat sa ating Panginoon dahil kung iniisip mo na this is an individual effort ang pagmiministry, mga kapatid. But mas higit kung magkakaroon tayo ng collective effort, kung magkakaroon tayo ng unity. And let's stop criticizing each other, mga kapatid. Hindi natin kailangan masyadong makipag-debate sa social media. Minsan nag-deactivate ako, mga kapatid, kasi sobrang toxic ng social media. Para bang, you cannot pastor someone on Facebook. Tanda mo yan. Hindi ka pwede magpastor sa Facebook. I need to say this. And even, you cannot pastor unbeliever. You can only evangelize them. Parang minsan kasi we should take note na yung mga tao na nasa social media, hindi yan lahat saints. Hindi yan lahat nasa church. At hindi yan lahat nakareceive ng banal na espiritu ng ating Panginoon. I hope you're getting me, mga kapatid. Because their identity is different from ours. All you have to do is to evangelize them. All you have to do is to love them. Hallelujah. And even na ikaw na nakakakilala sa Panginoon, even tayo na nakakilala sa ating Panginoon, we are no better than them. Hindi natin kinahigit to. We're just a recipient of grace, mga kapatid. Hallelujah. We are not great people. We are graced people, mga kapatid. And that is our identity. Hallelujah. That's not in my notes, mga kapatid. Praise the Lord. And sabi ko nga kanina na itong identity ng ating Panginoon ay this is a revelation from the Lord. Na hindi to basta-basta na natanggap natin through intellectual. And somewhere between Bible study teaching, somewhere between, sabi natin, preaching, ay biglang doon lang usap ang ating Panginoon na iisa ang ating Panginoon. Hindi ko naalala ko noon na simula ako na binabible studyhan na hindi naman, aminado ako na hindi lahat yun naiintindihan ko. Aminado ako na hindi lahat yun nag-gets ko, mga kapatid. So, minsan, oo lang ako. Pero attend lang ako ng Bible study, mga kapatid. But, hindi ko na malimutan during that Bible study, na tanim talaga sa akin na isang Panginoon. Hindi ko siya ma-explain dahil hindi pa naman ako ganun ka-rooted sa ating Panginoon. But, I know in myself na isa po ang ating Panginoon. Diba? Kung maalala nyo yung conversation between the Lord and His disciples, yung sagot ni Peter, sabi ng ating Panginoon, He saith unto them, but whom He say that I am? Sabi, nagtatanong ang ating Panginoon, pag tinatanong kung sino ako, ano yung sinasabi nyo? And gusto ko kayong tanungin, kung tatanungin kita ngayon, sino ba ang Panginoon? Ano ba may isasagot mo? Di ba? That's a challenge for everyone, mga kapatid. That may provoke someone right now, but it's okay, no? Again, no? Sabi, tinatanong ng ating Panginoon kanyang mga disipulo, pag tinanong kung sino ako, ano ang sinasagot nyo? So kung tatanungin kita, sino ang ating Panginoon? May anong isasagot mo? Hallelujah. Sino ang ating Panginoon? Sino ba ang ating Panginoon? Again, no? Pag sinagot mo yan, you can minister on someone already. Ba't ko inuulit to, no? Inuulit ko sa inyo to, mga kapatid, na gusto ko lang i-remind kayo na before we pursue someone's identity, we should pursue the identity of Jesus Christ. I think we should go back and memorizing scriptures, mga kapatid. I think we should go back and memorizing the oneness of the Lord. We should go back on memorizing the new birth doctrine, mga kapatid. Baka masyadong nawawala yun. Hallelujah. Baka masyado tayong marami pinagbabasang libro na naparami namang sources kay David Bernard, mga kapatid. I really appreciate na nagbabasa rin ako ng mga ganyan, mga kapatid. But if we will miss our foundation, if we will miss our doctrines, mga kapatid,
Kung wala tayong masyadong ma-quote, kahit hindi naman necessarily na i-quote mo, but alam mo yung explain, alam mo mismo yung nakasulat dun sa talata ng Biblia, I think that would be good at mag-i-improve yan. Kaya ako sinasabi sa inyo itong mga kapatid. Kaya gusto ko yung tanungin, na kung tatanungin kita ngayon, sino ang ating Panginoon? Ano yung isasagot mo? Well, maaaring isagot mo, that could be your testimony. Maraming salamat sa ating Panginoon. At maaaring isasagot mo ay doctrine. Maraming salamat pa rin sa ating Panginoon. And lahat yan ay kailangan natin. We should pursue the identity of Jesus Christ. Hindi ba natin naabot ang pinaka-totality ng identity po ng ating Panginoon? We're just scratching the surface. Ulitin ko, we're just scratching the surface. Sobrang liit pa lang nito, mga kapatid. Hallelujah. Again, continue ko yung kwento. And din nga, tinanong ng ating Panginoon kanyang disciples. At sabi ni Peter, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. So, inadmit ni Peter ang kahisahan ng ating Panginoon. In verse 17, and Jesus answered and said unto him, sumagot po ang ating Panginoon, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee. Sabi ng ating Panginoon na, flesh and blood hath not revealed it unto thee. Hindi sa pamamagitan ng laman, hindi sa pamamagitan ng isip, kaya mo to alam. But my Father, which is in heaven. That is true revelation. Again, ang sagot ni Peter, Thou art Christ, the Son of the living God. At response ng ating Panginoon, hindi ito in-reveal sa iyo sa pamamagitan ng dugo, ng laman, ng utak, ng pag-iisip, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Panginoon mismo ang nag-impart noon, mga kapatid. And in verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. You see, when you accept, when you have a revelation of the oneness of Jesus Christ, magkakaroon agad ang pangako ng ating Panginoon. Magkakaroon agad ang pagpapala ang ating Panginoon. Usually, after a revelation of Jesus Christ, what's next is our action. Again, no? After a revelation of the oneness of Jesus Christ, what comes next is our action. Kung ano na yung gagawin natin. And ito yung sabi ng ating Panginoon. And upon this rock, I will build my church. Na sa kanila mga disipulo, magsisimula ang simbahan, mga kapatid. And even, hallelujah, yun yung importante na malaman natin ang identity ng ating Panginoon. Anong gusto kong sabihin dito, mga kapatid, na the more na nakikilala mo ang ating Panginoon, mas lalo mo siyang minamahal. Pag mas nakikilala mo ang ating Panginoon, mas lalalim yung paglilingkod mo sa Kanya. Habang mas nakikilala mo ang ating Panginoon, mas lalo mo siyang mamahalin. Di ba? Minsan mga kaibigan natin, yung una naman, ayaw kaya natin dyan sa mga kaibigan natin. Nakaka-intimidate kaya yung ugali niyan. Parang puro pasikat lang naman yan si Dave eh. Parang mga gano'n, makaka-intimidate yung ugali niyan. But the more nakikilala natin yung tao, mas lalo natin minamahal, mga kapatid. Ngayon, ganyan din sa ating Panginoon. The more we pursue His identity, the more na mas mamahalin mo ang ating Panginoon. And I challenge everyone, mga kapatid. Sabihin mo sa akin na kapag nagbabasa ka ng mga oneness verses, kapag nag-aaral ka na kung sino ang ating Panginoon, hallelujah, darating ka pagkakataon, naluluhod ka na lang at sasambuhin mo ang ating Panginoon. Hallelujah. See, that's the good thing about knowing our Lord Jesus Christ. That's the best thing about pursuing His identity, about knowing who He really is. Kasi, this is very crucial, mga kapatid. Because the level of your understanding or the level of revelation will dictate your worship and relationship with Him. Kung gaano mo kakilala ang ating Panginoon, that will dictate your ministry, that will dictate your obedience, that will dictate your offering, your sacrifice. Hallelujah. Pag may professor, mga kapatid, may mga teacher o may mga professor tayo na wala tayong pakialam. Diba? Pag pumasok dyan, okay, kwento mo na naman, ganyan. Pero minsan may isang professor, may isang teacher, nakilala talaga natin. Pag yan ang tumayo sa harapan, nandun yung terror. Sisipagan talaga natin, aayusin talaga natin. Bakit? Kasi alam mo, babagsak ka niyan pag hindi ka magtino. At kilala mo kung sino talaga siya. Di ba? Di ba? Alam mo kung sino siya. Pag nandiyan si Duterte, baka may mga
may mga K-pop, di ba? Ay, may mga Korean or kung sino mga artista. Dahil kilala mo sila, Come on. nagtitili ka, di ba? And even yung mga idol mo sa basketball or even yung idol mo sa anumang larangan, kapag nandyan, nagsisigaw ka. Kung ano yung pinagagawa mo. Preach. Bakit? Dahil alam mo yung identity nila. This is just an illustration, mga kapatid. And what I'm saying, dahil kung ganun yung worship natin, kung ganun kababa yung worship natin, maybe kailangan magkaroon tayo ng review kung sino ba talaga ang ating Panginoon. Dahil kung alam natin na iisa ang Panginoon, dapat natin siyang sambahin. Mag-iiba talaga yung pagsamba natin sa ating Panginoon. And throughout our lives, God will reveal Himself progressively. Ibig sabihin, pa-increase ng pa-increase. Patindi ng patindi yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Yung pagkakilala mo sa Panginoon, last 50 years, pagdating ngayon, dahil mas kilala mo na siya, mas mamahalin mo siya, masasambahin mo siya. Take note na isa sa mga success ng marriage ay mas nakikilala nila yung asawa nila. At mas nakikilala nila, pwedeng ito yung nagiging dahilan para maging cold. At ito rin yung mismo nagiging dahilan para mas tumibay sila. Maaring madidisappoint ka. Parang, ganun pala ang Panginoon. Ganun pala ang identity ng ating Panginoon. Right, Na right. pwede niya palang hindi sagutin yung mga panalangin ko. Pwede niya pala akong pagantayan. Pwede niya pala akong hayaan na mapunta sa wilderness. Ganun pala ang ating Panginoon. So, mag-quit na lang ako. Hindi na ako magpapatuloy. But there are some na they know na as long as na makilala nila ang ating Panginoon, nagbabago yung kanilang pagsamba. And even how you see the Lord will dictate how you see others. Diba? Hallelujah. Nagugulat ako sa mga nababanggit ko, mga kapatid. How you see the Lord will dictate how you see people. God created us in our own image. Diba? Kung alam mo na ang Panginoon ay ibinigay niyang sarili sa bawat isa, alam mo rin na pwede mong ibigay ang iyong sarili para sa kapatid mo. Greater love hath no man than this, that a man would lay down his life for his friends. And we ought to lay down ourselves too. Hallelujah. Kung iniisip mo na dapat ka magsakripisyo para sa Panginoon, tama yan. Pero dapat ka rin magsakripisyo para sa kapatid mo. You see, the leadership, the prayer, the fasting, the sacrifices na binibigay mo, hindi po yan mawala ng kabuluhan. Nainiwala ko na sana kaya tayo naglilingkod sa ating Panginoon dahil alam natin na yung kapatid ko kasi mahal yan ng ating Panginoon. Kaya mamahalin ko rin yan. Di ba? See, sometimes it doesn't matter who is right and who is wrong. Di ba? Kasi hindi na mahalaga. I'm referring sa conflict. I'm referring sa mga dispute. No? It doesn't matter who's right or who's wrong. Kasi kung ang Panginoon, kung yan ang sinabi ng ating Panginoon, kung yan ang pinangatawanan ng ating Panginoon who's right or wrong, wala tayo dito mga kapatid. You know, it doesn't matter who is right or wrong. But what matters most is the one who chooses to love. Hallelujah. And I'm not referring sa pag-ibig ng mundong to, but I'm referring sa pag-ibig na binigay po ng ating Panginoon, the agape love, the sacrificial love. Hallelujah. Tayo po ay minahal ng ating Panginoon. You see, ang gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, kapag alam mo yung identity ng ating Panginoon, alam mo kung paano ka mag-act, alam mo kung paano ka mag-worship, alam mo kung paano ka magsilbi, maglingkod sa ating Panginoon, at alam mo kung paano itrato yung mga tao sa paligid mo. Hallelujah. And that is the identity of Jesus Christ, mga kapatid. That is the identity of Jesus Christ. How about yours? Paano naman yung identity mo? So, again, another question. Yung una kong tanong, mga kapatid, yung una kong tanong, sino nga ba ang ating Panginoon? At pangalawa, this is my second question, probably last question. And ito yung tanong ko, mga kapatid. Do you really know who you are? Or kilala mo ba talaga kung sino ka? Let that sink in muna for just a second. Kilala mo ba talaga kung sino ka? Una, tinanong kita na, sino ba ang ating Panginoon? And ngayon, tatanungin naman kita, sino ka ba talaga? Amen. Sino ka ba talaga? Kasi, how you see yourself will reflect how you live. Or kung paano mo nakilala ang iyong sarili, it will reflect how you will act.
Kung naniniwala ka sa my body, my choice, then mag-act ka based on that. Parang ganun. O kung naniniwala ka na ang importante, masaya ako, dapat masaya ako. Kung iniisip mo na ang identity mo ay dapat masaya ka lang, ang gagawin mo lang ay yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. You see, it's very important na malaman mo kung sino ka ba talaga. Kung sa isang classroom, yung estudyante hindi pwede magbaka teacher. Di ba? Pagdating sa classroom, alam niya, okay, this is my identity sa classroom. I am a student, magpapasa ako ng requirements. Okay, gagawa ako ng module. Hindi ako magpo-procrastinate, di ba? Kasi estudyante siya, alam niya identity niya. And even ang teacher, pagpasok niya doon, alam niya na teacher siya. Hindi siya estudyante. Di ba? And even sa bahay, alam mo na anak ka, alam mo na magulang ka. And kung alam mo kung sino ka, that will dictate how you will act. Kung papaano ka kikilos. Di ba? So again, no, sino ka ba talaga? Kung hindi mo masagot kung sino ka ba talaga, well, just assess your actions. Ano ba yung pinapakita mong actions? Paano ka ba kumikilos? And that will dictate who you are. Ang definition ng identity, mga kapatid, sabi, it is the distinguishing character or personality of an individual. Distinguishing character or personality of an individual. Walang katulad kumanta si Sister Ran dito. Siya lang ang may kayang kumanta ng paano siya kumakanta. Amen? Walang ibang kayang mag-preach na katulad ni Brother Johnny. Di ba? Walang, kasi that is his identity. That is his remark. And God created us to be unique, not to be a copy. So stop copying someone's preaching. Stop copying someone's style ng pagkanta. For God created you to be unique. You have your own identity. Right. You have your own distinguishing feature na kinaiba mo sa lahat. Di ba? Kasi kung alam mo na iba ka sa kapatid mo, and it will save you a lot of trouble. Hindi mo na ikukumpara yung sarili mo. Hindi, magkaiba kami. Di ba? And because of that, these similarities, yung hindi natin pagkakaiba-iba, ito rin yung nagiging dahilan para mas mahalin natin yung ating kapwa. Ngayon, alam natin na tayo ay iba-iba, mga kapatid. Kasi usually, di ba, mamahalin lang naman natin or kakaibiganin lang naman natin yung alam natin na pwedeng kasing yaman natin. Di ba? Minsan, kakaibiganin natin yung alam natin na kasing level lang natin sa social status. Or kapag, ay sobrang yaman na niyan, ay sobrang taas na ng ministry niya. Hindi ko na pwede maging kaibigan niya. No. We are different. Pero tayo pagkakaiba-iba. And because of that, ito rin yung nagiging dahilan para mas mahalin natin yung bawat isa. Di ba? Kahit na mayroon tayong pagkakaiba-iba, mga kapatid, we still love each other. And another definition ng identity, who a person is or the qualities of a person or a group that make them different from others. So, that is a distinguishing feature. Yung kinaiba mo sa iba. Amen. No? Niniwala ako na ang bawat isa dito ay may kanya-kanyang ministry, may kanya-kanyang talent, may kanya-kanyang giftings. Hallelujah. You just need to try. No, maybe, siguro, just a practical tip, kung naniniwala ka talaga na sa music ministry ka, then go. Kung naniniwala ka sa teaching ministry ka, then go. Kung naniniwala ka sa anumang bagay, then just do it. Then along the process, malalaman mo talaga kung para saan ka. Well, hindi naman importante kung nag-struggle tayo na maging better, di ba? As long as we are having a progress. You know, God doesn't require us to be perfect. Tapos ko nga dati, progress over perfection. And perfection eludes us all. Because of this perfectionism attitude, tinatamad na tayo, di ba? Alam niyo yun, tinatamad na tayo, we're waiting things to be perfect. Hindi, kailangan ko muna mawala yung COVID bago ko gawin to. Hindi, kailangan makagising muna ako ng alas 4 ng umaga para makapag-pray ako. Pag gumising na ako ng alas 10 ng umaga, hindi na ako magpe-pray. Diba? We're waiting things to be perfect. No. Hindi natin kailangan nantayin pa na maging perfect ang mga bagay sa paligid because it will never be. Diba? Hindi magiging perfect ang mga bagay sa paligid. Kung antayin mo yan, it will never be. You will wait in vain. But alam mo kung kailan magiging perfect ang lahat ng mga bagay? Pag muba na ang ating Panginoon, pag kinuha na tayo ng ating Panginoon, that's
The perfect Right. moment ay inaantay natin. Eh kung iniisip mo na perfect moment yung maging maayos yung dito, maging maayos yung kanya, bago ako kumilos, bago ako mag-start. No, hindi ka mag-iisa. Just start, just do it. Just discover your identity or your distinguishing feature dito sa kaharian ng ating Panginoon. And even, sabi ko nga kanina, na, praise the Lord, na it will dictate your actions. Kung papaano mo nakikita ang iyong sarili. Sabi ng isang atleta na panood ko lang gabi, sabi niya na na-interview siya sa isang parang podcast ata yun. Sabi sa kanya na parang nung naging champion ka na, how does it feel to be a champion? How does it feel to be a champion? Parang yun sabi niya. Yun yung tanong sa kanya nung host. Kumbaga, ano yung nararamdaman mo ngayon naging champion ka na, ngayong undisputed ka na, ngayong wala kang talo? Sabi niya, what does it feel to be a champion? Parang hindi niya masagot. Kasi at the first moment na sumalang siya, na naging atleta siya, ang thinking niya na agad, champion na siya. Kaya pagdating niya doon sa tugatog ng tagumpay, hindi na siya nanibago, mga kapatid. Diba? You have to see yourself like that. Para pagdating ng tagumpay, pagdating ng victory, huwag mo masyadong i-magnify yung victory. You are destined for victory. You are destined to be a champion. Automatic na yan sa atin, mga kapatid. And sabi ko na mismo sa salita ng ating Panginoon that we are more than conquerors. Hindi lang, we are not destined to win the battle, but to conquer the battle. Alam mo sa isang gera, magigera yung country A, country B. Etong country A, kapag nagkaroon ng gera, pag may nag-declare na winner, for example, winner si country A, ang ibig sabihin lang nun, sa specific na gera, nanalo sila. But if country A conquers country B, ibig sabihin, sinakop niya na mismo yung country B. It means an overkill. Alam niyo, salitang overkill, mga kapatid. Parang hindi mo lang tinalo yung kalaban, sinakop mo yung kalaban. Hindi mo lang tinalo yung struggle mo, kundi kinontrol mo mismo yung struggle mo. Take note that freedom ay, ang ibig sabihin niyan ay, hindi ibig sabihin na kaya natin gawin ang mga bagay natin. But freedom means control, conquering everything. Hallelujah. And that is our identity. We are more than conquerors. At isipin din natin na kung paano man natin makikita ang ating sarili. Take note na si David, nakita siya as a young shepherd boy. Sabi pa nga ni King Saul, yung kakalabanin mo ay para bang seasoned veteran. Veterano to sa pakikipaglaban. Tapos ikaw, bata ka pa lang, young man ka pa lang, tapos makikipaglabang ka. Diba? Kasi makakarinig tayo ng ganyan, mga kapal. Young people ka pa lang naman, pero bakit ginagawa mo na to? Diba? Bata ka pa lang naman, ginagawa mo na to. You know, it doesn't matter. As long as you have the hand of the Lord, mga kapatid, you can do it. Sabi pa nga mismo ng ni David, no? Na pumunta ka gamit yung armas, pero pumunta ako sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. You know, pag pumunta ka sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon, you are undefeated. You are a champion. Hallelujah. Hallelujah. You see, alam mo naman na kaya naman tayo natatalo sa mga bagay mostly dahil we choose to give up. Di ba? Kaya tayo natatalo sa mga bagay. Kaya tayo natatalo sa mga struggle natin. Why? Because we choose to give up most of it. Bibihira lang yung mga failures na hinayaan mismo ng ating Panginoon. That's the simple thing. Kasi nag-give up tayo eh. Sumuko kaya ka talaga natalo. Diba? Mostly yun lang naman talaga. Kung isipin mo lang ngayon, yung last battle na natalo ka, kaya ka natalo kasi you choose to give up. But if you didn't choose to give up, if you see yourself as a champion, if you see yourself as having that victory, then you will have it, then you will conquer it. After all, sino ba magdi-decide ng victory? Sino ba magdi-decide ng panalo or talo? Tayo ba? Hindi naman tayo, mga kapatid. Panginoon mismo magdi-decide ng resulta ng laban. Yes. Hallelujah. Amen. Yan yung gusto kong iparating sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na ang nagdidikta ng resulta na isang laban ay ang ating Panginoon. God will require efforts. God will require consistencies. But after all, ang magdi-decide ng laban ay ang Panginoon mismo. Bakit? Minsan kasi pag natalo, masyado nating sinisisi yung ating sarili, di ba? Na kung alam naman natin na ginawa natin yung best natin, kung alam natin na ginawa natin yung part natin, then it didn't prosper. Minsan masyado nating sisisihin yung sarili natin. Minsan masyado tayong magsa-self-pity. Diba? Tapos kapag nag-victory naman,
sasabihin mo, to God be all the glory. Di ba parang baliktad? Kung sa victory, na kaya mong i-glorify ang ating Panginoon, how much more in your loss? Then kaya mo rin i-glorify ang ating Panginoon. And in the times of loss, hindi mo pinapoint out yung sarili, ay pinapoint out mo yung sarili mo. Pero in times of victory, pinapoint out mo ang ating Panginoon. That should be equal. With our loss, we should glorify our Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 How we see ourselves will dictate our action. Kung makikita mo yung sarili mo lamang as a musician, darating ang pagkakataon na kukunin mo talaga yung isipin na ako ay tutugtog para sa ating Panginoon. Darating yung pagkakataon na kukunin mo na lang talaga yung instrument at tutugtog ka talaga sa ating Panginoon. Then if you see yourself as a, sabi natin, as a leader, darating pagkakataon na mag-lead ka sa mga maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay. And even kapag alam mo sa sarili mo at kiniklaim mo na sa sarili mo at nakikita mo yung sarili mo as a preacher, darating ang pagkakataon na mag-preach ka, na magtuturo ka. Diba? Kasi sometimes you're waiting for a title para gawin natin yung mga bagay. Kailangan malista muna ako sa ministry gatuwa niya para maging ganun ako. No, that doesn't dictate who you are. Panginoon mismo magsasabi niya kung sino ka. Then, as long as God says it, then what you have to do is to act upon it. Hindi mahalaga. Kasi alam mo naman sa sarili mo na tinawag ka pala ng ating Panginoon para magturo ng kanyang mga salita. Well, you should act upon it. Alam mo na magtuturo ka ng kanyang salita pero hindi ka nag-aaral. Pero hindi ka nananalangin. Then it's nonsense. Alam mo sa Panginoon na tinawag ka niya para maging musician, para maging musikero, but you're not making time to have a practice, but you're not making time to invest in yourself, di ba? Parang sayang din naman kung binigay na nga mismo sa'yo ng ating Panginoon. Hallelujah. You have to see yourself, mga kapatid. And ganito, gusto kong maging practical sa inyo, na minsan iniisip natin na parang hintayin ko muna yung anointing ng ating Panginoon bago ko isalang. Parang, pray ako, may naramdaman ako anointing. Sige, sasalang ako dun. Diba? Parang ganun eh. Pero pag minsan, you don't feel like we are, para bang hindi kasi okay, hindi ako okay, or may ganitong mali sa akin. So, hindi mo na ako tatanggap ng assignment, hindi mo na ako tatanggap ng ganitong gagawin. Well, minsan, maganda rin yun, pero madalas hindi maganda yun. Dahil, kung iniisip natin na kailangan muna natin ma-receive yung anointing before we put it into action, then we will miss it. Sometimes you have to speak even you don't feel like speaking, di ba? Sometimes you have to sing even you don't feel like singing. And most of the time, you have to pray even you don't feel like praying it. Why? Bakit kailangan ka mag-pray? Bakit kailangan ka manalangin? Bakit kailangan ka magturo ng salita ng ating Panginoon? Why? Simply this, because that is your identity. Yun ay ikaw. You are a prayer warrior. You are a teacher. You are a musician. You are a teacher. And you have to do it. Kasi yun ay ikaw. Diba? Alam ng mga doktor na doktor sila, kaya sila nang gagamot. Alam ng mga teacher na teacher sila, kaya sila nang tuturo. Kaya nila ginagawa yun dahil yun ay sila. At tayo, we have a God-given identity and we should act upon it. At ang Panginoon ang nagbigay, Panginoon mismo ang mangunguna sa atin. And minsan kasi binabase natin yung halaga natin or binabase natin kung sino nga ba talaga tayo base sa pananaw ng mga tao na nasa paligid natin. Diba? Minsan, binabase natin kung sino nga ba talaga tayo sa kung paano tayo nakikita ng mga tao sa paligid natin. Or, sa madaling salita, we are people pleaser. Maaaring sabihin mo, ay, hindi ako people pleaser. Yun, doon pa lang mali ka na. Pag sinabi mo ngayon na hindi ka people pleaser, doon pa lang nagkamali ka na. Kasi, this is a lifetime struggle na ito yung continuously na struggle natin. Na sometimes we are seeking for affirmation from other people. Diba? Naniniwala ko na hindi naman lahat ng bagay na ginagawa mo sa Panginoon ay kailangan malaman ng ibang tao. Hindi lahat ng ministry mo kailangan malaman ng ibang tao.
Hindi yung papaano ka nanalangin, kailangan malaman ng ibang tao. Hindi lahat ng victory na nararanasan mo, kailangan malaman ng ibang tao. There are things that you should keep na ikaw at ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Kasi mostly, kaya naman tayo nagkakaroon ng pagpo-post sa Facebook dahil gusto natin i-please yung ibang tao. Di ba? Well, sabihin mo sa akin na naniniwala naman ako na kapag nagpapakita ka ng mga bagay sa social media or sa pakikipag-usap, naniniwala ko na ginagawa mo yan to influence me, to inspire me. Wala akong, I'm good with that. Yun yung pinaka-unang iniisip ko. Hindi, baka kaya lang niya itong ginawa dahil gusto niya na talaga akong i-inspire. Pero sa kaloob-loob mo, Panginoon mismo ang nakakaalam. Nawa, magpasiliksik tayo sa ating Panginoon. Search us, O God. Hallelujah. Hallelujah. That's our very first struggle. We're seeking an affirmation sa ibang mga tao. And kapag ganun yung ginawa mo, then mag-struggle ka talaga. Then malulungkot ka talaga. Hindi ka talaga magiging masaya. You will question yourself. You will compare yourselves to others. Diba? Kung yung nakikita mo sa, kung yung social media or kung ano bagay na nagiging dahilan para ikumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, then stop it. Don't do it. Omit from it. Diba? Huwag mo nang gawin yun. Kung ito yung nagiging dahilan para i-compare mo yung sarili mo, para maging mababa yung tingin mo sa sarili mo, you know, it doesn't matter what the society says, mga kapatid. Or even kung ano yung social status mo sa lupang ito. It doesn't matter kung paano ka nakikita ng boss mo. It doesn't matter kung paano ka nakikita ng mga kapitbahay mo. Or even ng mga tao sa paligid mo. You know what matters most is how the Lord sees you. Kung paano ba ako nakikita ng ating Panginoon. Am I pleasing to Him? Right. Hallelujah. Am I pleasing Amen. to the Lord Jesus Christ? Hallelujah. Nagiging pagpapala ba ako sa ating Panginoon? You know, if you want to please the Lord, it doesn't matter who you displease. Hallelujah. 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 If you would only care how the Lord sees you, kung yun yung magiging reference point mo, pag ginawa ko ba ito, ano yung sasabihin ng ating Panginoon? Kung ganito man ako, ito man yung nararanasan ko, ito man yung estado ko sa buhay, but still, hindi ito yung pagkita sa akin, hindi ito yung nakikita ng Panginoon sa akin. What matters most is how the Lord sees you. And kung paano mo piniplease, kung paano ka nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hallelujah. You know, hindi kailangan malaman ng ibang tao yung mga sakripisyo mo para sa ating Panginoon. Hindi lahat. Di ba? Sabi nga sa kanta, na may mga bagay kasi tayo na dapat gawin natin sa ating Panginoon in our secret place. Yung ikaw at Panginoon na nakakaalam. There are sacrifices, alam ko ang bawat isa dito, na hindi ko alam. But I'm here, hallelujah, to commend you, na iyan po ay nakikita ng ating Panginoon, your sacrifices. Kasi hindi mo man nakita yung resulta niyan. Minsan inisip mo kasi parang I'm not making any progress at all. Parang walang resulta yung pananalangin ko. Parang walang resulta yung pagbabasa ko ng salita ng ating Panginoon. Well, huwag ka maniwala sa ganung boses. That's the voice of David. Hallelujah. God is not unrighteous to forget your work of labor of love. Hallelujah. Mga ginawa mo sa ating Panginoon. Panginoon mismo magbibigay ng gantimpala na yan. Hallelujah. Hallelujah. Stop seeking for affirmation sa ibang mga tao. Hallelujah. What matters most is, am I right with the Lord? Tama ba ako sa harapan ng ating Panginoon? Ako ba ay nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. And in conclusion, to conclude this message, mga kapatid, I'm just here to remind you na kung sino ka ba talaga. You know, every one of us is baptized in the name of our Lord Jesus Christ. I started this with a Bible doctrine. I will end this with a Bible doctrine, mga kapatid. We are baptized in the name of Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng in the name doon, mga kapatid, if you were baptized in the name, so may kasunod na pangalan, di ba? Ulitin ko, no? We are baptized in the name of Jesus Christ. At ang ibig sabihin ng baptized in the name, may kasunod na pangalan, di ba? That is Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng baptized in the name, ang ibig sabihin nun ay, you will become the property of whose name you are baptized. Someone will possess you. Diba? Ibig sabihin, if you are baptized in the name of Dave, parang ibig sabihin ng pagmamayari kita. Baptized in the name of Paul or kung ano man pangalan, baptized in ganito, you will become a property of it.
At naniniwala ako na ang bawat isa dito ay we are baptized in the name of Jesus Christ. So what does it mean? Di ba? We become, or tayo ay naging ari-arian ng ating Panginoon. Tayo ay nasa Panginoon. What? Knowing not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own. Verse 24, ye are bought with a price. Hallelujah. Tayo po ay niredeem ng ating Panginoon, and we applied it through baptism in Jesus' name. We became the property of Jesus Christ. Isipin mo lang, kapag meron kang lupa, pag meron kang ari-arian, gusto ko, may lupa ako sa Tagaytay, gagawin ko tong bahay. Lalagyan ko to ng rest house, dito ko ilalagay yung sasakyan ko, dito ko ilalagay yung lababo. Sino nagde-decide nun? Yung may-ari ng lupa. Diba? Pag bumili ako ng kotse, I hope you're getting me mga kapatid, pag bumili ako ng kotse, papakulayan ko ng pula, lalagyan ko ng leather seat, gagandahan ko yung gulong, kasi ako yung may-ari nun, di ba? And I'm here to remind you of your identity. Pagmamay-ari ka ng ating Panginoon. And it is He who will decide what is your use. Kung ano yung gusto niya para sa'yo. Gusto niya ba ito? Gusto niya ba ito? Bakit? Di ba? Pagmamay-ari ka na ng ating Panginoon, all you have to do is to obey on Him. Hallelujah. Kasi kung ikaw pagmamay-ari mo sarili mo, mali ka magdesisyon. Mali ako magdesisyon eh. Salamat na lang dahil pagmamay-ari ako ng ating Panginoon. Sometimes we are trying to question the Lord. Masyado nating tinatanong ang ating Panginoon, Lord, why is this happening? You know why? Because you are an absolute property of Jesus Christ. You are an exclusive property of Jesus Christ. Alam mo sa bahay ko, pag meron akong bahay, pag meron nag-trespassing dyan, babariling ko yan, di ba? Sisipahin ko yan. Huwag ka pumasok dito sa bahay ko. Pag meron mga magnanakaw dyan, pag may-ari ko yung bahay na yan, you know, if someone rob you, kung meron mga tao na inalis sa iyo ang ating Panginoon, kung meron mga bagay na inalis sa iyo ang ating Panginoon, you know why? Because that is a threat to His property. Alam ng Panginoon na ikaw ay mapapahamak. Alam ng Panginoon na ikaw ay mapapahamak. Alam ng Panginoon na ikaw ay mapapahamak. Kaya yan inalis, kaya yan nawala sa iyo. And why? Because you are an absolute property of Jesus Christ, mga kapatid. And what is our identity? Just to conclude this, we are His. Kumbaga, kung ang Panginoon na magsasalita sa inyo ngayon, you are mine. Diba? At kung kausap mo ang Panginoon ngayon, this is your identity, I am yours. Diba? Hallelujah. At kung meron kayong mga Bible, mga kapatid, makibukas kayo sa Isaiah chapter 43. Hallelujah. 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 We are His property, mga kapatid. It is the Master who will decide what's the use of property, kung anong itsura ng bagay na ito. Hallelujah. All we have to do is to obey. And isa sa mga pangako ng ating Panginoon. Di ba nga, huwag muna kayo tumingin sa Bible, dito muna mga kapatid. Sabi, di ba, alam natin na tayo ay sa Panginoon. Kung kausap natin ang ating Panginoon, Lord, I am yours. Kung kausap ka ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, you are mine. But it doesn't stop right there. There's a promise. May binigay po ang ating Panginoon na pangako kapag tayo ay sa Panginoon. Sa Isaiah chapter 43, verse 1, ito po ang sabi ng ating Panginoon. But now, thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and He that formed thee, O Israel, fear not. For I have redeemed thee. Binili na kita. Kinuha na kita. I have called thee by my name. Again, I have called thee by my name. Kilala tayo ng Panginoon sa ating mga pangalan. And what's next? Thou art mine. Panginoon mismo nagsasalita dito. Thou art mine. Pero yung verse na yan, hindi yan natapos. Pagdating ng verse 2, mga kapatid, because thou art mine, because thou art mine, because thou art mine, in verse 2, because thou art mine when thou passest through the waters, I will be with thee. I will be with you, because thou art mine, I will be with you, because thou art mine, and through the rivers they shall not overflow thee, because thou art mine. Dahil ikaw ay sa akin. When the waters through the fire, thou shalt not burn thee,
neither shall the flame kindle upon thee. Hindi ka mapapahamak. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Bakit? Because thou art mine. Panginoon mismo ang nagsasalita. Panginoon mismo ang nagsasabi. Hallelujah. 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 You see, that's our greatest identity, mga kapatid. Tayo ay binili ng ating Panginoon. Tayo ay property ng ating Panginoon. It is Him who will decide our use. Hallelujah. It is Him who will decide our value. If you're questioning, God bought you with a precious blood of Jesus Christ. It's more than silver and gold. It's more than what this world could give. You see, your value is not determined by your social status. Your value is not determined by your victory or your achievement, but your value is determined by our Lord Jesus Christ. And He bought you. He purchased you. He redeemed you. And you are His right now. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba natin sabihin ng ating Panginoon at pasalamatan ng ating Panginoon for His word? Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We thank you for the blood. We thank you for redeeming us. We thank you, Lord, for calling us that we are yours. Hallelujah. 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 You can unmute yourselves right now, Panginoon. At you can unmute yourselves right now, mga kapatid. At sama-sama po nating sabayin ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus, This is for our the blood. identity, mga kapatid. We are Hallelujah, worshipers. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. That was for the blood. Hallelujah. You need to accept this. Ikaw ay sa Panginoon. Hallelujah. If you will Oh, not accept this, Jesus. hindi ka madideliver, hindi ka madidiwala. Hallelujah, Please Jesus. Hallelujah. accept this. Ikaw ay Hallelujah. sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Hallelujah. blessed be your Hallelujah. name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus, for the end of the Hallelujah, cross, Jesus, rising Lord. from the Thank you, God. dead. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thou Oh, art mine. Thou art Jesus. mine. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord God. Hallelujah.